Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ate Chat. And of course, si Kuya Richie. So, napansin nyo naman ho, no? Napakaganda ng ating setting. Bagong setup na yun. Kagaya ng ating guest for today. Oo. But, Nasa Camp Benjamin tayo. Kami po ay nasa Camp Benjamin sa Alfonso, sa Cavite. Yes, right? yes po. For the convocation po ng aming church, sa Charismatic Episcopal Church. And of course, we wanted to take this opportunity para makapag-interview at makakuha ng ilang mga inputs, no, from our yung mga kasamahan ho namin sa aming church. And today, we have a very special guest. Of course, ato ng guest natin panay special. But special kasi narinig nyo na po siya before. And kung napakinggan nyo ho yung isang episode namin, si Mitzi Bitangcor is here with us. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hapon. Magandang hapon. Dahil po sa manonood ko sa akin, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Dahil alam ko pong marami pong nanonood sa atin ngayon. Kahit saan man sila, di ba? Yes po. But of course, for our listeners sa DZJV Good afternoon, everyone. 1458, thanks again for tuning with us. And for today po, no, our theme is about being thankful and especially pagiging mapagpasalamat bagamat naghihirap. And napakagandang topic ko ito, no? Kasi bilang mga Kristiyano, of course, yung pagiging mapagpasalamat, dapat katangian na natin yan. Amen. And madaling maging mapagpasalamat kung lahat ay maginhawa. Pero kailangan nating tandaan na even sa, pagka may mga challenges tayo, may mga difficult times tayong kinakaharap, important pa rin na merong thankfulness. Kasi para sa atin, Mitzi, no, I'd like to start with this. Yung pagkakaroon ng isang thankful attitude, actually nakakatulong yan para ma-overcome natin yung mga challenges. So, without further ado, magsisimula na tayo ng ating interview. First question para kay Mitzi. Para sa'yo, no, alam ko ikaw ay isang leader, isang youth leader din sa inyong parish. But of course, no, you have you're involved also with a lot of other things. Pero para sa iyo, bakit mahalaga na magkaroon tayo ng mapagpasalamat na puso? Para sa akin po. Ituloy ko na rin yung question. Ano yung mga benefits nito particularly sa buhay mo personally? Kung wala po yung heart of thankfulness po, minsan po kasi nawawala yung focus natin sa buhay. Yun nga po, sinasabi po natin, ang pagpapasalamat po ay nasa atin na po talaga. Bilang Kristiyano po, minsan po nawawala tayo sa direksyon. Pero dahil po sa ginagawa natin sa ministry, sa trabaho po natin, ang benefits po nun is tayo po, nagiging isa po tayong halimbawa sa mga tao sa paligid natin. Meron mang negatibo sa buhay natin, ay okay lang. Kasi alam natin, sinasabi natin, walang mahirap kung hindi natin napagdadaanan. Dahil sasabihin nga natin, ang Panginoon ay nagbibigay ng saya. Puno, siksik at liglig po talaga ang blessing niya po sa atin. Lalo na po pag may challenges. Kasi doon natin nakikita yung worth ni Lord sa buhay natin. Hindi lang po kasi lagi lang thankful. Dapat, Lord, thank you sa challenges kasi nabubuhay kami dahil nakikita namin yung goodness and greatness. Actually, napakagandang point yung sinabi mo, Mitzi, no? Kasi ang pagkakaroon ng pagpapasalamat na puso, so maganda yung sinasabi ni Mitzi, no, about yung pagkakaroon ng focus na isa sa mga benepisyo ng pagpapasalamat. Kasi kung tutusin, doon mo makikita, no, pagka may mga dinadanas tayong mga challenges, doon mo nakikita yung value ng mga good things na nangyari sa buhay mo at mga nangyari sa buhay mo. Tama. Kasi if you don't have a thanksgiving attitude, so parang lahat nakikita mo negative. And Nabaliwala nyo na lang. exactly. At the same time, hindi mo na nagagawa hindi ka na nakapag-desisyon ng tama. Kung nakikita mo lang lahat is yung mali. Pero kung may ability ka na magpasalamat, nakikita mo na, marami palang bagay na matutuwa ka pa rin despite yung mga challenges na pinagdadaanan natin.
Actually, sinagot mo na yung aking second question. Yes, po. Oo, pero to follow up on that, yung what you said, paano nga ba mapapadali ang pagiging mapagpasalamat natin? Meron ka bang magpapayo sa ating mga nakikinig doon kung paano maging mas thankful o mas grateful? Gusto ko po maging perfect sa inyong paningin, pero tao din po ako. Hindi po madali ang magkaroon ng thankful heart. Kasi po, ako din po, di ba sinasabi po natin, huwag natin kine-question si Lord sa mga nangyayari sa buhay natin. Pero kasi minsan, nakakapagod magsabi ng Lord, thank you kasi may challenge. Tao tayo, bakit sasabihin natin, Lord, challenge lang challenge? Pero, kung sinasabi niyo po, paano nga po, di ba? Dahil sa ministry na meron tayo, dahil sa pamilya, dahil sa mga kaibigan natin, minsan napaparamdam natin na, Lord, nakikinig ka pala talaga, napaparamdam mo sa amin dahil sa kanila, dahil sa ministry na to. Lalo na sa mga nakikinig, alam ko pong nahihirapan kayo, pero alam ko na kung ano man po yung pinagdadaanan nyo ngayon, hindi ko po masasabi malalagpasan nyo ngayon agad yan. Pero, sana po damhin nyo po yung nararamdaman, yung sakit, yung buot, yung lungkot. Kasi alam ko po na sa mga darating na araw, mga panahon, ay alam ko pong masasabi nyo, Lord, salamat, pinalakas mo ko sa nangyayari sa panahon na ako'y nalulungkot at nalulumbay. Ayan po. Naiyak naman ako. Pero napakagandang point yung sinabi ni Mincy na definitely kanina about the people that you're surrounded with. Ibig sabihin, isa yun sa, siguro, pagka may mga dumarating tayong challenges sa buhay, isa sa mga bagay na talagang pagsasalamatan mo is yung mga taong nandudun sa iyo. Mga taong sinasamahan ka through thick and thin. Tama ba? Sinasabi talaga po nila support system. Kasi minsan, sabi nga po nila, lahat tayo maraming kaibigan. Pero sa mga kaibigan, pamilya na yun, hindi nila naman alam kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Kundi ang Panginoon, ang magulang, at lalo na yung sarili mo. Kasi ikaw, kahit sabihin mo sa magulang mo na may nararamdaman ka, kung hindi mo tanggap sa sarili mo yung problema na yun, hindi ka rin makakapag-move forward. Kasi nga, sabi nga sa convocation na yan, go forth. Dapat moving forward. Huwag ka magsistay kung anong problema mo ngayon. Dahil dapat may solusyon ka doon. Tama, tama. Tsaka magandang ano din yun, magandang reminder din yun na dapat hindi natin binabaliwala yung mga nandiyo dyan para sa atin. Yes. Yung mga kaibigan na sabi mo, thick and thin, minsan kasi pagka okay yung buhay, hindi natin sila nakukumusta. Pero alam natin na, di ba, pagka may problema tayo, yun yung una-unang magme-message sa'yo. Kaya, ay, Mitchie, kumusta ka na? Or, Kuya Richie, kumusta ka na? Siyempre, hindi ko yan. Sobrang random po. Yeah, minsan nga, hindi mo na lang, diba, hindi mo pinapaalam. Pero alam nila. Nasakto yung message Oo, na sakto I'm praying yung for you. message. Okay lang yan. Parang, wala ko kinukwento sa'yo ha. It's the Holy Spirit. Yes, tama po yan. So yun, actually yun yung mga talagang dapat na pinasasalamatan natin. Kasi meron mga ganung taong nag-aalala para sa atin o nagmamahal sa atin na talagang, yun yung mga moments na i-value mo for the rest of your life. Diba? So Mitchie, I think nasabi mo na rin to, no? Pero just we go through, maybe siguro more specifically or maybe siguro in line with whatever you're doing now, paano mo maipapahayag or maipapakita yung pagpapasalamat mo? Sabi mo kasi kanina, hindi lang yan about just saying na thank you Lord or just praying, but siguro for our listeners, ano yung pwede nating share sa kanila? Kasi alam ko marami nahihirapan talaga. Diba? Minsan talaga meron pasalamat. Pero ano sa tingin mo pwede nilang gawin? Some practical tips. Practical tips po. For family, family matters. Siyempre po, hindi po lahat healthy. Hindi po lahat financially stable. Pero ako, bilang tao na hindi ko masasabing makakatulong ako sa lahat. Pero, kunyari, ang meron bang kamag-anak ng may sakit. Service and love. Sabihin man nila na ito na yung katapusan ko. Pero sasabihin natin, hindi siya katapusan dahil kada araw na gumigising, yung problema mo, hindi siya problema kasi ginigising ka ni Lord. Ginigising ka sa katotohanan na mahal ka. So yung service and love, papakita mo
sa kanya. Kunyari, hindi mo love language ng words of affirmation. Hindi mo kailangan sabihin, kailangan, fighting ka lang, kaya mo yan, push mo yan. Pero yung practical things na, nandiyan ka sa tabi niya, inaalagaan mo lang siya, okay lang po yun. Sa ministry naman po, dahil po part po ako ng media ministry, live streaming. Alam ko po na meron din po tayong mga elders na hihirapan na po tayo magbiyahe sa mga churches nila. Malaki pong factor ang media ministry. Shout out po sa ating lahat. Yeah. Marami pong salamat sa lahat ng media ministry sa buong Philippines at sa buong mundo. Wow, sinama ko na po kayo lahat. Kasi po, malaki pong tulong, sinasabi po nila, di ba? Hindi makakasimba ang mga Kristiyano dahil hindi sila nakakapagsimba. Wala tayong magagawa. Pero dahil sa media ministry, nagbukas ang blessing sa ating buhay. Nagkaroon yung mga taong sinasabing, wala namang kaming ambag sa simbahan. Pero dahil sa live streaming, marami pong natututunan ang bawat isa. Through that, sa live streaming, nakakapag-share po kami ng mga preachings nila, father nila, bishop, yung mga songs ng mga specials ng mga dancers, ng mga singers. Tapos ang lalo na po, ang gusto ko po yung mga reflections. Kasi kahit yung short reflections po, sabihin man lang simple yan, pero alam natin na merong isang tao na nangangailangan na marinig. So yun po, live streaming and also acts of service. Very po. good. So tama. So yung point talaga is kung mapagpasalamat ka, you pay it forward. Yes. And there's a lot of means. Sabi mo nga, yung acts of kindness, di ba? Just being there. If you're thankful in your heart sa mga ginawa ng Panginoon sa buhay mo, then ipapakita mo rin yun sa'yo. Yes, Pay it forward. Lahat ng gifts and talents na binigay ni Lord, yan ang i-offer natin back to Him. And as you mentioned na yung mga messages ng ating mga priests and deacons Yes po. and bishops, ano nga ba ang bagay na pinagpapasalamatan mo ngayong convocation na ngayon nandito tayo sa Go Forth Territorial Convocation? Yung wala pong halong joke or what. Pero yung totoo po, yung sa 4 years na hindi po tayo magkakasama, na sinasabi natin, postpone ulit, next time na lang. Pero yung heart natin na kaya natin as a church, kaya natin as a family. Nagpapasalamat ako sa House of Bishops, sa mga clergies, sa mga ministers, sa mga leaders natin, na kahit sabihin man na busy tayong lahat, na meron tayong mga prior commitments, lalo, katulad mo, kuya, sample ka na. Pero ang sinasabi natin, for the Lord, for the ministry, siya yung priority natin. Kasi kahit ano man gawin natin sa buhay natin, hindi siya magiging successful kung walang tulong ni Lord. Amen. Kasi ang hirap, mahirap talaga po. Pero dahil nga dyan, we have a thankful heart. Yes po. Yeah, so napakagandang yung sinasabi ni Mitzi, no? I think yung ano talaga is yung when you are thankful, you can make yourself available also. Yes. And tama yung sinasabi ni Mitzi, no? Yung pagiging thankful is also about being available for the people, especially sa mga alam mong tao. Mahalaga ka. Of course, mahalaga sila sa'yo, pero minsan hindi natin nakalimutan natin na tayo pala ay mahalaga rin sa iba. Especially sa good na nagsasama-sama tayo. Especially over the past how many years. May pandemic, ang daming challenges, but it's good for, for people to gather and together to be thankful to the Lord also na nalagpasan natin yung maraming challenges. Yes. That being said, Mitzi, itong kung meron mang isang song, no, sa pagdating sa yung principle of having a thankful attitude, anong awitin ito? So it doesn't matter, and it's not necessarily a church song or the church, but any song that is really alive in your heart na masasabi mo na it helps you in terms of having a thankful attitude. Hindi po natin masasabi na pag nagiging thankful tayo, hindi po siya Christian song. Yes, Kasi tama, connected tama. talaga lahat. Pag sinabi natin thank you, alam naman kung ano man ibang song. So sa akin po, salamat Panginoon. So chorus na lang po. Wow, may pasample. Ang gara. Wow, Ito, random Oo, to. kakanta po ako para Sige, po sa inyo pakinggan natin lahat. si Mitzi. Okay po. Hindi po tayo prepared. Mga last year ko pa po ito alam. Char! Sige po. Chorus lang po.
sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan at sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutupid mo sa amin. Salamat, Panginoon, salamat. Wow, Yes po. napakaganda. Are you sure media ka or choir ka dapat? Lexi Ministry po tayo dito. Yes So, po. Thank you, Lord po talaga. Actually kami nagpapasalamat dun Yes. sa, So grateful na more nandito than ka. more than Salamat what we po. asked for. Kinantahan pa tayo ni Mitzi, no? Yes. So, a very appropriate reminder na talagang everything comes from the Lord. Amen. So, actually, gusto pa ho natin sanang pahabain tong interview to kasi marami po. I'm sure, marami po gusto sabihin si Mitzi. Alam niyo naman, yung nakarang episode na nag-guest siya, di ba? Talagang... yun Kulang ang time. Kulang ang time. Pero, Yes po. siguro, before we end, I think meron kaming kailangan pasalamatan. Yes. Ate Chat? Oo. Actually, we would like to thank. Ayan. Yeah. Ipakita mo natin para at least, yan, sa ating mga sponsor. Magkakawa. Ayan, si Ating mga pakape. Mitzi. Oo. Yes Ang po. ating pakape today is by MX3 para maging MX-extraordinary daw ang ating hapon. Yes. Yan, alive na alive talaga. Kung gusto nila maging malusog, at the same time gusto nila ng mahilig sila sa kape, MX3 Coffee. Thank MX3. you so much. Ayun, so we're at the end of our interview. Of course, yung program natin hanggang mamaya po ito na. But thank you again for being with us. Thank you, Mitzi. Thank you po. We hope to see you again. everyone. Sana lagi kong ready pagka niyaya ka namin dito. But I'm sure we'll meet again. Yes po. And to our listeners, sana mga nakikinig nood sa atin, maraming salamat din po. Dito pa rin ho kami sa aming convocation ng aming church sa Charismatic Episcopal Church, Territory of Asia. We're at Camp Benjamin. We're at Camp Benjamin. Alfonso Cavite. Yes, ang team po namin ay Go Forth, but ang programa ho ay hindi pa mag-go forth. Stay tuned Stay tuned. for a lot more, but thank you for your audience. God bless. Aking mamasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hinilimot inalagaan. Di ko kayang isipin, ni hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin.
pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ko'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ko'y magsasaya sa piling mo. Hello! Kasama ko ngayon si Belle and Dai ng Diocese of Southern Luzon. Ngayon tatanungin ko sila kung ano yung pinagpapasalamatan nila sa Panginoon ngayon. Pinagpapasalamat ko kay Lord na nandito kaming lahat na nag-gather ngayon at nagfe-fellowship and lahat kami ligtas at masasaya. Pinagpapasalamat ko kay Lord na lagi niya akong pinagpapala sa kung ano mang aking gawin and pinagpala niya akong makarating dito kasama kayo. Yeah. Thank you! Hi po everyone, I am MJ Nunez and nandito po ako ngayon sa convocation. And gusto ko lang po sabihin na thankful po ako at nakapunta ako dito. Salamat po pala dun sa mga taong bumili ng mga binibenta kong Baguio delicacies kasi malaking tulong po yun sa aming mga nakapunta from Baguio kasi doon po talaga kami humugot ng funds. Thank you po sa inyo. So, sa church, sa mga patuloy na support and kay God. Thank you. Hi, I'm Christina and I thank you, Lord, for my life and for the life of my loved ones. I thank God for giving us good health and all the blessings of this life. I know we all have desires in our life and we always pray for the blessings, the provisions, but I personally thank God because He has provided me and my loved ones more than what we desire in life. Thank you. Hi, I'm Leon and I thank you, Lord, because I'm alive and well. Hi, I'm Patricia. I thank the Lord that it's a beautiful day and for all the blessings and this life, just to be alive again. Hello, ako po si John MJ. Ako naman po si JN. Ano pinapasalamatan nyo ngayon? Nagpapasalamat po kami sa Panginoon sapagkat narito po kami at nagkakasiyahan sa araw ng convocation. Ayun. Nagpapasalamat din po ako na ginagabayan pa rin po tayo nito kahit saan man tayo pupunta. Thank you lang po. Ako, nagpapasalamat po ako sa buhay na binigay po sa atin at sa mga blessings po na nararapat na di naman po natin inaasahan na binibigay pa rin po ni Lord. Sa convocation na po ito, sana po maging matagumpay palala. Yun lang po. Hi, I'm Caitlin. Hi, I'm Elise. We are thankful for the Lord because we are here in Camp Benjamin and everything here is nice. It's nice here. And we're here to
good friends, Aaron Kabatingan. Ayan. May sasagutin siya na tanong. Sige. So yung tanong natin, thank you Lord kasi complete the sentence yun. Ayun. So, thank you Lord kasi although basic siya pakinggan, pero thank you Lord kasi never niyo ako pinabayaan. Especially when I really need Him. May mga moments na rin sa buhay ko na may mga parang close calls, kumbaga. Parang muntik na ako maganto, in a bad way, muntik na ako maganyan. And lahat yun, parang very negative encounter siya. So, sa dami-dami na pwede kong ipasalamat kay Lord. Isa yun sa pinaka-pinasasalamatan ko kasi yun nga, close call nga siya and parang konti na lang, parang nalagpas na ako tapos mapupunta na ako sa kasamaan. So ayun, thank you Lord kasi never niya ako pinabayaan and although umabot ako sa ganung point na muntik na nga ako gumanon or maganon or kung ano man yun, thankful ba ako kasi never niya nga ako pinabayaan and minimake sure niya palagi na safe ako. Thank you, Aaron. Thank you po. Complete the sentence. Thank you Lord kasi. Thank you Lord kasi. Pinaramdam niya sa akin na ako ay mahal niya. Yun. Thank you, Ate B. Hello, Doc Grace here. Meron ka bang mga topics na gusto mong mapag-usapan o ma-feature sa Dunong Tulong Pangkalusugan? Maaari mo kaming i-text sa 0960-392-4929 o kaya naman ay i-message kami sa aming Facebook page www.facebook.com/kape-kwento-at-kaalaman. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa Dunong Tulong Pangkalusugan at sa buong programa ang Kape, Kwento at Kaalaman. Nawa, dumating ang araw na ang bawat isa sa atin ay malusog na marunong pa. Paalam! Health, according to WHO, is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of a disease or infirmity. So, ibig sabihin, para masabi talaga natin na malusog tayo, lahat ng aspeto ng buhay natin ay dapat pinapahalagahan natin. Yung physical na pangangatawan natin, isang factor lang yun. Pero dapat, mentally, emotionally, socially, at idagdag ko na rin bilang mananampalataya ng Panginoon, spiritually, dapat okay din tayo. Siguro ngayon, iniisip ninyo, ang hirap naman pala talagang maging healthy. Well, totoo naman yun. Kaya nga, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, mas maganda kung nagiging intentional tayo sa lahat ng ginagawa natin. Hindi lamang sa kinakain natin, sa araw-araw, kundi pati na rin dun sa mga bagay na pumapasok sa isip natin o yung mga minimeditate natin. And also, nakakatulong din yung pagkakaroon ng mga makabuluhang relasyon sa mga taong nakapaligid sa atin, sa ating pamilya, mga kaibigan, mga kasama sa simbahan, mga katrabaho. Lahat yun nagko-contribute din sa kalusugan natin. At syempre, higit sa lahat, yung relasyon natin sa Panginoon, yung spiritual growth natin. Naniniwala ako na parte din yun ng pangangalaga sa ating kalusugan. So, kapag lahat ng aspeto ng ating buhay ay nabibigyan natin ng tamang atensyon, mas nagiging buo tayo bilang tao. At ganoon naman dapat, diba? Holistic yung pagtingin natin sa bawat isa. Ito po si Doc Grace na nagpapaalalang maraming paraan para tayo ay maging malusog. Be intentional in what you do and find a purpose for everything. Nawa, dumating ang araw na ang bawat isa sa atin ay malusog na marunong pa. I-download ang mga menu guide calendar mula sa FNRI. I-type sa search bar ang fnri.dosd.gov.ph
at i-click under ng Services tab ang FNRI Library. Pagkatapos, hanapin ang Tools and Standard at i-click ang FNRI Menu Guide Calendar. Makikita ninyo ang mga menu guide calendar na binuo ng FNRI for the past few years. I-click ang mga larawan upang makita ang nilalaman nito. Jam-packed ang mga calendar sapagkat may mga pinrovide na cycle menu for the whole family, pati na rin mga healthy recipes na affordable at tiyak na magugustuhan ng inyong mga chikiting. Ito po si Doc Grace para sa Health Hacks from Dunong Tulong Pangkalusugan. What's up mga kaakibat? Ako po si Doc Grace and this is Get to Know the People Behind KKK. Kwento mo naman sa amin paano ka nagsimula sa KKK. Okay, so nagsimula ako sa KKK last December yon kasi it started with a phone call. So, tinawagan ako ni Tita Jo, sabi niya, Doc Grace, meron kaming magiging radio program, no, yung simbahan natin. Tapos, may medical segment na kasama yon. Tapos, pwede bang ikaw na yung maghawak nung medical segment. So, it started with that. Tapos, sabi ko kay Tita Jo, Tita, mag-residency ako this coming March 2023. Tapos sabi niya, hindi, parang pre-recorded naman, ganon. So, may parang a matter of 10 minutes na about medical and health. So, doon nag-start yung pagiging part ko ng KKK. Ano-ano yung mga ginagawa mo para sa programa? Sa harap at likod ng Ayun, so di ba nag-start nga na ganon. So, yung unang talagang role ko sa KKK was yung segment producer ng Dunong Tulong Pangkalusugan. So, yun yung title ng medical segment ng radio program namin. Originally, yun lang talaga. Pero along the way, naging part din ako ng core team, naging assistant radio, ministry coordinator din ako, alongside Shekinah Handayan. And yun nga, yung main radio ministry coordinator namin, si Tita Jo David. And then aside from that, ako rin yung former social media team head. Pero ngayon, pinasa ko na siya kay Daniel Baltazar. Paano nagbago ng KKK buhay? Ayun, sinasabi ko nga dun sa mga kasama ko sa ministry na yung privilege to be part of the KKK came as a surprise. It was a really big surprise. Hindi ko in-expect na magiging malaki yung role ko sa programa na ito. And hindi ko rin in-expect na magiging malaki yung pagbabago na dulot niya sa buhay ko. Mas na in love ako sa profession ko bilang isang doktor. Na-realize ko na marami pala talagang paraan upang makapagministeryo sa mga taong nakapaligid sa akin bilang isang doktor. Hindi lang sa pamamagitan ng paggagamot ng mga nararamdaman nila, pero na-realize ko na marami rin pala akong natutulungan kapag nag-share ako ng mga medical information. And sobrang humbling nung experience. And sobrang thankful ko kay Lord na naging bahagi ako ng KKK. So nabago niya yung buhay ko, nabago niya yung perspective ko sa buhay, and mas naging patient din ako in general as a person, as part of the ministry, and as a doctor. So ayun, maraming salamat mga kaakibat at abangan ninyo ang iba pang mga videos kung saan makikilala nyo pa ang ibang mga tao sa likod ng KKK. Ate Chat, Ate Shek, hello, Doc Grace. Alam niyo ba, merong bagong niluluto ang kape, kwento at kaalaman. Wow. Para sa lahat ng ating mga tagapakinig noon, di ba? Yes! Grabe, excited na ako na ma-share natin yun sa kanila. Ano nga yun? Episode 39.
up to 42. Yes. So it's a 4-part special, no? 4-part special ng Kape, Kwento at Kaalaman. O, para masabik kayo dun sa mga tema ng magiging episodes natin. O, makinig kayo mabuti ha. Una, mapagpasalamat bagamat naghihirap. Grabe, sino kayo gumawa nito? Ang daming hugot sa buhay. Pangalawa, yung episode 40, nagpapatuloy sa kabila ng hadlang. Ate Shek, ano yung Episode 41, no? Nananalig sa kabila ng mga katanungan. Grabe, sobrang dami talagang hugot. Sino kayang gumawa nito? Sure. At pang-apat, ay nako, maghanda kayo rito. Nagmamahal kahit nasasaktan. Grabe, sobrang exciting. Yes. Tagus sa puso yan. Kasi lahat yan pinagdadaanan natin bilang tao. Pero merong may segue doon na Kristiyano din. Na kahit bagamat sa lahat ng yon, patuloy tayo na mamampalataya. Yes. And kung mapapansin nyo, very paradoxical yung mga concepts, di ba? Parang opposites attract. Ganon. Yes. Isn't it ironic? Isn't it ironic? True. Kaya abangan nyo yan ha, 4-part special ng Kape, Kwento at Kaalaman. At syempre, yung mga guests din natin, yung iba dito parang na-encounter na nila, no? Pero kailangan ma-feature sila ulit kasi marami silang mga amazing na kwento na ibabahagi sa ating lahat. Yes. Tama ba, Ate Shek? Yes. Abangan nyo yan, guys. Abangan! In the silence of the evening, in the heat of the day, in the midst of believers, I heard a voice say, get out of your comfort, step outside the door, walk on deep waters, and miracles will soar. For I have equipped you and prepared you to go forth to the busy world. Go forth to the mountains. Go forth to the darkest town. In the broken parts and places, go forth, I am with you. Fear not, I will cover you, for I am your God, and you are mine. In moments of fear and doubt, in times of disbelief, in moments of lack and want, His goodness keeps running after me. Get out of your comfort, step outside the door, walk on deep waters, and miracles will soar. For I have equipped you and prepared you to go forth to the busy world. Go forth to the mountains. Go forth to the darkest town. In the broken parts and places, go forth, I am with you. Fear not, I will cover you, for I am your God, and you are mine. For where God guides, He provides. He's very good to me.
Where God guides, He provides. His mercies I see. Where God guides, He provides. He's very good to me. Where God guides, He provides. His mercies I see. Where God guides, He provides. He's very good to me. Where God guides, He provides. His mercies I see. Where God guides, He provides. He's very good to me. Where God guides, He provides. His mercies I see. Go forth to the busy world. Go forth to the mountains. Go forth to the darkest town, in the broken hearts and places. Go forth, I am with you. Fear not, I will cover you. For I am your God, and you are mine. And you are Isa na namang mapagpalang hapon ang hatid ng Kape, Kwento at Kaalaman. Kami ang inyong kaibigan, kakwentuhan at karamay. Nais ko lang pasalamatin lahat ng mga nakikinig noon sa patuloy na pagsubaybay dito sa ating radio ministry program hatid ng Cathedral of the King at DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Sana'y marami kayong natutunan sa mga interviews sa convocation, especially yung ating interview with Sister Mitzi Colleen Bitancor. Sana'y naging mapagpasalamat kayo sa kabila ng lahat ng mga paghihirap. Meron po akong tula mula kay Sweet Star sa lahat ng mga poem lovers dyan. Itong tula ay para sa inyo. Salamat po, Panginoon. Bawat pagising tuwing umaga, taglay na buhay ko'y iyong biyaya. Sa mga pagpapala, pinasasalamatan kita at sa lahat ng bagay na iyong nilikha. Salamat po, Panginoon, sa likha mong langit, tubig at lupain, sa liwanag ng araw, buwan at mga bituin, maging sa nalalanghap kong sariwang hangin. Salamat po, Panginoon, sa mga magulang at mga kapatid ko, sa mga tunay na kaibigan ko, at sa lahat ng taong naging bahagi ng buhay ko, na nakasama at naging karamay ko sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, kahit may mga pagsubok sa aking buhay, patuloy akong may pag-asang taglay, dahil ikaw ang gabay ko at patnubay. Salamat po, Panginoon, sa wagas na pag-ibig at buhay na alay mo. Mula sa kasalanan, niligtas mo ako, kahit ako'y di karapat-dapat sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pangako mong buhay na walang hanggan, sa iyong pangakong hindi mo ako iiwan ni pababayaan, at ang mga luha sa mata ko'y iyong papahiran. Kalinga mo sa akin laging nakatuon, mula noon hanggang ngayon, at maging sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ay isang tula hatid ni Sweet Star. Kung sino ka man, Sweet Star, salamat sa pagbahagi mo ng iyong tula. Na mayroon tayo palaging awit at tula na pwedeng i-share sa mundo dahil sa patuloy na paggabay sa atin ng Panginoon. Napakabuti talaga ng Diyos sa atin na we cannot help but share yung ating pasasalamat sa Kanya. At nandito ako ngayon sa 7th floor ng isang gusali sa BGC. Nais ko lang i-share na ang ganda ng lugar na ito, na kahit saan tayo pumunta, meron tayong ipagpapasalamat. Meron tayong pagsasabihan ng
Thank you, Lord, sa lahat ng mga biyaya. Thank you, Lord, na binigyan mo kami ng good health, binigyan mo kami ng pagkakataong ito na pasalamatan ka at pasalamatan ng lahat ng mga taong binigay mo sa buhay namin. Bago tayo mag-close sa episode na ito, mapagpasalamat, bagamat naghihirap, alam ko na sa bawat araw na lumilipas, kahit ano man yan, gusto ko lang encourage kayo na magkape. Kausapin ang Panginoon everyday. Lagi siyang nandyan para sa atin at lagi siyang nagpapatnubay. Kausapin lang natin siya. Ipanalangin natin. Minsan may mga dumarating na pagsubok, minsan may mga dumarating na challenges, mga trials, tests sa buhay natin na hindi inaasahan. Pero alam natin na kahit anong mangyari, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kahit anong mangyari, meron tayong ipagpapasalamat dahil yan ang puso na binigay niya sa atin. Gusto niyang tayo ay lumapit sa Kanya, tayo ay sumangguni sa Kanya, tayo ay magpuri sa Kanya, kahit ano man yan, yung dinadala natin. And syempre, bago tayo magtapos sa ating episode, batiin natin lahat ng mga may birthday, lahat ng mga birthday celebrants for September, itong linggo na to. Unahin na natin si Mama Mary. Happy birthday! Kahapon, nag-celebrate tayo ng birthday ni Mama Mary. At ka-birthday po niya ang aking father-in-law. Happy birthday, Father Adel Andayan. And of course, Vince De Velos, Bella Thurman, Eunice Ison. Ka-birthday ni Eunice ang aking mother-in-law na si Mama Tess Handayan. Happy birthday sa inyong lahat. We pray that God's breath of life may always be in you, na may good health kayo and lagi kayong may provision and blessing ni Lord. Happy birthday sa inyong lahat. At bago tayo mag-close, I just want to say thank you. Thank you sa lahat ng mga nakikinig noon dito sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kung meron kayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon, now is the best time to share your thank yous. Ano ba yung pinagpapasalamat ninyo kay Lord? Meron ba kayong blessing? Meron ba kayong tao na gustong pasalamatan? Comment lang dyan sa baba. Kung kayo po ay may prayer request or special intentions, meron pong naka-standby na prayer warriors at counselors na handang makinig sa inyo at bigyan kayo ng gabay o manalangin kasama ninyo. Mag-message lang po kayo dito sa Kape, Kwento at Kaalaman. Sana po ay magkaroon kayo ng napakagandang weekend kasama ng mga minamahal nyo sa buhay. Nandito lamang kami, ang inyong kaibigan, kakwentuhan at karamay. Next week, abangan. Isa na namang napakagandang tema, ang nagpapatuloy sa kabila ng hadlang. Marami na naman tayong matututunan sa episode na ito. So, stay tuned next week. Dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman. 2:00 ng hapon tuwing Sabado. Kasama nyo kami ni Kuya Richie at Ate Chat. Paalam! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me,
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radio Calabarzon.